Hi! Hello! Magandang buhay! Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, gagawa tayo ng Biscoff Chocolate Cookies. Ito nga pala mga ingredients na gamit ko. Ilalagay ko na sa description below at dito sa screen. Nag-crave kami ng Biscoff cookies pero dahil DIY lang ito, hindi ako preferred. Wala nga akong gamit eh. Meron lang akong lakas sa loob. Buti na lang may mixing bowl si mama. Huwag yun nang tanungin kung nagpaalam ako. Importante makakain tayo. So ito na nga yung first step. Sabi, 3/4 cup daw ng butter. Pero dahil nagtansya lang ako, sa paningin ko, 3/4 cup na yan guys. Tapos sugar na lang umaliman, edi sorry. So buti na lang may sago akong niluluto. Tapos tinungtong ko lang siya dun para mag-melt. Pero sabi dito, wag daw dapat mainit. So nung naglagay ako ng asukal, 2 cups, pinalamig ko muna yung butter. After ng brown sugar, naglagay ako ng white sugar dito mga be. Tapos, sabi kasi ni ChatGPT, nakakatulong ito para maging chewy yung cookies nyo. Huwag kayong mag-alala, nagugas ako ng kamay guys ha. So dito nga pala, sineparate ko yung egg yolk sa egg white kasi egg yolk lang gagamitin natin. Tapos nagdagdag na rin ako ng vanilla flavor. Wala kasi makitang extra kay gabi na ako nag-grocery. Then sinunod ko yung Biscoff. Gaano kadami? Kung gaano kadami kalungkutan nyo, yun na yung lagay nyo. Tapos next naman, 2 cups ng flour. After ng flour, huwag nyo din kalimutan yung baking powder, tsaka yung asin. Natatawa nga ako eh, pagbuhos ko ng asin, buo-buo, ang lalaki pala ng asin ni mama, hindi ko napansin. After natin malagay lahat ng dry ingredients, syempre, imikos-mikos na yan. Haluin lang natin ang mixture hanggang sa maging well combined. Huy, English yun na! Bigla akong nag-nosebleed guys. Kung mapapansin nyo guys, kutsara lang gamit ko. Kutsara warrior kasi tayo eh. Huwag lang sana mabaluktot para di tayo mapagalitan ni mama. Sa paghahalo ko, parang may free workout na rin ako sa braso ko eh, di ba? Pampanipis. So after ko mahalo yan guys, naglagay naman ako ng mga chocolate chips. Dapat damihan nyo yung paglagay ng chocolate chips guys. Huwag nyo na isipin yung mga calories. Dapat isipin nyo yung happiness nyo bukas sa time mag-diet. Once na matapos na kayo sa paghalo, lagay nyo na sa fridge para i-freeze. Bakit nga ba kailangan i-freeze? Para maging chewy tsaka fudgy. Ako kasi 20 minutes lang ginawa ko. Dapat 1 to 2 hours. So, huwag nyo na akong gagayahin guys. Makikita nyo sa video may nilagay ako sa gitna. Yun nga pala yung biscuit spread. Kumbaga, nagpalamig ako ng biscuit spread. Kaso, sobrang dami naman ng pagkabilog ko. Kaya ang nangyari, sa unang batch ko ng cookies, medyo naging breakable siya. Wow, breakable. Anong word yun? So, parang nagka-crack siya sa gitna sa sobrang dami ng filling. So, lumambot yung gitna niya, guys. Ngayon, sa susunod na video, hindi ko na siya inulit. Ba't ko ulitin? Dapat matuto na tayo sa unang pagkakamali pa lang. So, dito na, nakalagay na yung cookies. Tapos, 12 minutes ko siyang tag-bake. Sabi kasi ni ChatGPT, masyado kasi tayo nagpapaniwala eh. Pero, parang sa paningin ko, parang siyang toasted. Pero yun yung nagustuhan ng kapatid ko. Kaya, okay lang din pala. Kung gusto mo ng toasted or crunchy-crunchy yung gilid, 12 minutes mo siyang i-bake sa 200 degrees Celsius. Pero kung gusto mo siya yung chewy na malambot lang, mga around 8 to 10 minutes lang, ganyan. So, kung mapapansin nyo, maliliit na yung ginagawa kong bilog. Kasi, pag naluto na siya dun sa may air fryer natin, nag-i-spread siya, lumalaki siya. So, dapat yung sakto lang. Tapos, naglagay na lang ako ng toppings na chocolate para masarap din. Para overloaded chocolate na to. Buti na lang dark chocolate yung ginamit ko. Paulit-ulit ko lang ginawa yung proseso guys. So gayahin nyo na lang din ako hanggang sa maubos na yung dough nyo. At sinisigurado ko na legit ang recipe na to. At pasalamat din ako, nakasurvive tayo guys. Buti na lang wala akong nasirang gamit ni mama. Kundi naku, yari tayo sa bungangan ng mama ko. Syempre dami ko kayo, nanonood kayo eh. Last na reminder guys, huwag nyo agad siya kukunin after nyo mabake sa air fryer para hindi agad maturog. I-rest nyo muna siya ng mga 3 to 5 minutes. Then, pwede nyo na siya i-transfer. So, yun lamang guys. I know kaya nyo tindong gawin. Huwag kayong matakot kahit wala kayong gamit kasi ako nga nakasurvive, kayo pa kaya. So, don't forget to hit the subscribe button and kung nagustuhan nyo yung video na to, check nyo na rin yung iba kong video. Maraming salamat. I love you. So, sabi mo sa cookies. Ba't hindi makasalita? Hindi ko makita yung kamay mo. Sa pro. Approve yung